Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. Guys, in this video, pag-uusapan naman natin or pag-aaralan natin paano ba yung for loop. So, paano ba ginagawa yung for loop at ano ba siya at paano siya tumatakbo using Java programming language. To be honest guys, there are a lot of iterations sa Java programming language. Kasama na dyan yung while and do while. So, pag-aaralan din natin sila guys, but in this video, we're going to be specific. For loop muna tayo. So, ano pinagkaiba ng for loop dun sa ibang mga loops guys? Si for loop kasi guys is determined. Pag sinabing determined, kumbaga, pwede kang mag-decide kung ilang beses mo siyang gustong umulit. So, alam niyo naman yung loop, di ba? Iteration, repeat, loop, umulit, magpabalik-balik, or parang pinaikot-ikot ka lang. Ganun. So, ikaw yung magde-decide kung ilang beses mong gustong paikot-ikutin or i-loop, guys, okay? Unlike sa while and do while na undetermined sila. Para maipakita natin ng mas maliwanag at mas maintindihan natin ng mas malinaw, guys, code natin, okay? Pakita natin sa code. So, open nyo na yung mga compiler ninyo. Ang gamit ko ngayon is online compiler, yung online GDB. And as you can see guys, dito blanco pa yung compiler, diba? Yung pangalan ng class ko guys is main.java. So, declare natin public class main. Kung iba yung pangalan ng public class ninyo, kayong bahala. Pero yung sa akin, main kasi nilagay ko, okay? After that, curly braces. Tapos yun guys, yung ating public static void. So, alam nyo na yun. Lagi nyo yung tinatype. Void main. And then, parenthesis, strings, walang S. Yan. Box brackets, and then args. Argument. Tapos, curly braces na naman. So, ito yung lagi nating tinatype sa umpisa. Dapat sa ulado nyo na yan. So, ngayon, para maipakita natin yung example or yung demo natin sa for loop, sabihin natin na kunyari, pinapagawa tayo ng task. Or sabi sa atin na, sige, gumawa ka dyan ng program na magbibilang hanggang 1 to 5. So, pagka ganun yung task mo, guys, ang gagamitin mo doon is for loop. Kasi kailangan mong paulit-ulitin na mag-print yung program ng number ng 5 beses. So, ngayon, ganito yan, guys. Paliwanag ko muna yung concept ng for loop, guys. So, lagay tayo ng comment. So, ito, guys, comment lang to. Hindi to kasama sa magraran, okay? So, paano ba umpisahan kapag ka-for loop yung code na gusto nating i-code? So, syempre, magde-declare ka ng for. Pag tinype mo yung for na keyword, guys, alam na agad ni compiler mo na, oy, gagamit to ng for loop, okay? After ng for, maglalagay ka ngayon ng parenthesis, okay? Diyan sa parenthesis, guys, merong mangyayaring tatlong bagay dyan. Una, yung tinatawag natin na initialization. Initialization, ayan. And then, end of the statement. So, anong meron sa initialization? Punta tayo sa ikalawang comment natin. So, papakita ko lang sa inyo, maglalagay tayo ng for, parenthesis. Tapos, merong initialization. Dahil initial siya, guys, siya yung unang gagawin natin. So, ano ba unang-una natin ginagawa kapag nagpo-code tayo? Ano unang-una natin ginagawa, guys? Diba? Dinedeclare natin yung variable. Okay? Tsaka yung data types. So, dito, dahil ang pinapagawa sa atin is number na 1 to 5. So, anong data at anong data types yung involved? Siyempre, number. Integer yun, guys. Pero, yung variable natin, guys, di ba yung variable natin, commonly tayo yung nagbibigay ng pangalan. It's either age, height, di ba, count. Pero dito, guys, kapag ang pinag-usapan is for loop, most commonly na ginagamit ng mga programmer, guys, is yung letter I. Yan yung commonly used na variable name, I. Okay? So, pwede mo namang ilagay na X kung di ka pa makamove on, pero sa akin ay yung gusto ko, okay? And then, syempre, may data types, may variable. Syempre, dapat merong equals value. So, dahil 1 to 5 yung ating task, so dito, lalagay natin yung 1. Kasi dyan tayo magsisimulang magbilang, okay? And then, end of the statement. Yan yung initialization, guys. Kaya nga siya initial. Yung unang mangyayari, anong gagawin? Magde-declare tayo ng variable and value. Integer I, ang value ay 1. Okay? Next. Second na tayo. Anong mangyayaring sunod? Yung condition. So, anong meron dito sa condition, guys? So, yung condition, guys, ang e-expect natin dito, guys, is dalawang bagay. Is it true or is it false? Yan lang yung tandaan nyo. Dalawa lang yung pwede mangyari. True or false. So, paano yan, guys? So, maglalagay ako ngayon ng code dito. So, dito, sabihin natin na yung I natin is less than or equal to 5. End of the statement. So, ito, guys, ito yung ating condition. Okay? So, ganito yan. Papaliwanag ko. So, nung initialization natin, ang value ng I is 1. Sa condition natin, since kailangan nating mag-loop, okay? Kailangan mag-loop yung program natin ng 5 beses. Bakit 5? Kasi ang hinahanap natin or ang gusto nating makita is magbilang siya ng 1 to 5. So, ilang beses ba yung 1 to 5? Di ba 5? 1 to 5 nga. Kailangan mag-loop siya ng 5 beses. Ngayon, ganito yan, guys. Ang prinsipyo ng for loop, guys, ganito. Hanggat ang condition natin, okay? Yung ikalawang event, ito. Hanggat ang resulta niyan is true. Kaya nga na sinabi ko, dalawa lang yung probable outcome
outcome niyan, true or false. Hanggat ang result ng condition is true, maglo-loop or aandar or iikot yung ating loop. Okay guys? Magpapabalik-balik yan hanggat true yung kanyang result. Saka lang siya titigil kapag false na siya. Okay? So ngayon, sa condition na nilagay natin, yung I natin, ang value niyan is 1, diba? So kung babasahin mo yung condition, ganito ang pagkabasa. Yung I ba or yung 1 is less than or equal to 5. Wag mo nang intindihin yung equal. Dito na lang sa unang operator. Is 1 less than 5? Less than ba si 1 sa 5? So isipin mo ba yun? Syempre, yes. Oo, 1 lang yan eh. So anong ibig sabihin guys? Ang outcome natin is true. So dahil true na si 1 is less than 5, maglulup yan. Okay? So yun yung importansya ng condition natin. So anong next na mangyayari? Ngayon na alam na natin yung condition. So ang ikatlong mangyayari guys, ito yung pinakalas, yung tinatawag natin na updation. O, yung update. Okay? Ngayon, yung iba, ang tawag dyan is increment. Yung iba naman, decrement. But that is very specific. Okay? Specific na masyado yon. Anong ibig ko sabihin guys? Pag sinabi kasing increment, pataas. Pag sinabing decrement, pababa. Okay? Pabawas. So pag sinabi nila na ang ikatlong mangyayari is increment, specific na sila. Gusto nila na ang update mo or ang updation na gagawin mo is pataas, progressive. Okay? Pag sinabi namang decrement, pababa. Pero dahil wala pa naman akong sinasabi guys, so ang tawag natin dito is update. Yan yung general term. Okay? Updation. So ano ngayon ang function niyan? Ganito guys. So, di ba, nag-initialize tayo. Nag-declare tayo ng variable and value. Tapos, no, naglagay tayo ng condition. Okay? Anong next natin gagawin? So, meron na tayong value. Nakita na natin yung condition. True ang result. Anong next natin gagawin? E di mag-a-update tayo. Yung updation. Yung sinasabi ko nga kanina na increment or decrement. Pataas or pababa. Ngayon, pagka-increment, so, ilalagay mo yung variable mo, ilalagay mo ng plus plus. Ibig sabihin, pataas yan. Increment, pataas yan. Pag pababa, yung variable mo ay, tapos, minus minus. Decrement naman, pababa, okay? So, dahil ang task natin is 1 to 5. So, ano bang nangyayari? 1, 2, 3. Pababa ba yun? Diba? Kung pababa yun, dapat 1, 0, negative 1, negative 2, negative. Dapat ganon. So, dahil progressive yun, 1 to 5. So, increment yun. So, ang ilalagay nating code sa updation natin is I++. Okay? Nag-a-add ka ng 1. 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So, nag-a-add ka, nag-i-increment. Okay? At ito yung gusto kong tandaan ninyo, guys. Itong line of code na to guys, ito yung gagamitin natin pang for loop. So, ngayon i-type natin ulit sa baba. Tanggalin na natin yung maraming spaces. Parenthesis. Tapos initialize natin guys, integer I. And then ang value niya, gusto ko mag-start tayo sa 1. End of the statement. Yung condition naman na ilalagay natin guys is I na may value na 1 less than or equal to 5. And then semicolon. After that, yung update na gusto natin mangyari, pataas. Kasi nagbibilang tayo. So, alagay mo dyan is I++. So, ngayon na nalagay na natin yung code natin guys. Paano natin malalaman? Paano natin makikita yung result? So, tingin ninyo, paano nyo makikita yung output? E di syempre, ipiprint ninyo siya. Okay? Ipiprint natin ang alin? Yung variable. Kasi nandun yung data. Okay? Nandun yung gusto nating makita. So, paano natin gagawin yun guys? Pagkatapos ng parenthesis, maglalagay tayo ng curly braces. Kasi meron tayong iraran. Okay? Ano iraran natin? Ano iraran natin guys? Syempre, yung system out. Tayo, yan. System out.print. Tapos, ang ipiprint natin, yung variable. Bakit? Kasi gusto natin makita kung talaga bang nag-i-increment or umaangat ba talaga yung value niya. So, papaliwanag ko ngayon guys. Ganito siya tumatakbo. So, meron tayong task. Mukha ka ng program, 1 to 5. Bibilang ng 1 to 5. Okay, so, ang gagamitin mo, for loop. So, ito na ngayon, nag-declare na tayo ng 4. So, alam na ni compiler, oy, nag-declare siya ng 4. Magpo-for loop to. After mo ng 4, naglagay ka ng parenthesis. Sa loob niyan, naglagay ka ng initialization. Kung saan, nag-declare ka ng variable na integer. Ang pangalan ng variable mo is I. Ang value is 1. Kasi doon mo gusto magsimula. Pero kung gusto mo magsimula sa 2, edi lagay mo 2, diba? Tapos, end of the statement. Yung condition mo ngayon, eto, is 1 less than 5. So, bakit 5? Kasi 5 beses mo siyang gusto mag-loop. So, 5 yung nilagay ko dyan. So, kumbaga, sa madaling sabi, parang dito ang ilalagay mo lang is kung saan mo gusto magsimula at kung saan mo gusto matapos. Parang ganon, diba? So, nagsimula tayo sa 1, bibilang tayo ng 5. Pero ang condition na ilalagay natin, si I ba na may value na 1 is less than or greater 5. So, ang sagot dito is true. Dahil true, so alam niyo yung principle, pag true, magluloop tayo. True yung sagot. Ngayon na meron na tayong sagot dun sa condition na true. Punta na ngayon tayo sa ikatlong event. Anong mangyayari? Mag-a-update tayo. Ano yung update natin? I++. Ibig sabihin, plus 1. Okay? Sa madaling sabi yun. And then, print. Okay? So, anong ipiprint? Yung value na I.
Ano yung unang value? Eh, di ba yung unang value is 1. So, dapat ang unang magpiprint dyan, guys, is 1. Tapos, dahil true yung condition natin, balik ngayon tayo dito. Bakit? Kasi nga, pagka true, magduloop ulit. So, integer I, ang value niya is hindi na 1. Bakit hindi na 1? Eh, kasi nag-update na tayo eh. Ilan na yung update natin? 2. 2 na yung update natin. So, punta na ngayon tayo sa ikalawang event. Ano ikalawang event? Condition. Is I less than or equal to 5? So, ano na ulit yung value ni I? 2. So, kung babasahin mo yan, is 2 less than 5? Less than ba si 2? Siyempre, true pa din. True pa din yung sagot. Dahil true pa din yung sagot, guys, sabihin maglulup na naman tayo. So, punta tayo sa ikatlong event. Ano mangyayari? So, mag-a-update na naman tayo. Plus 1 na naman. Ibig sabihin, magiging 3 na yung value natin. Pero bago natin ma-print yung 3, kailangan muna natin pumunta dito. Ibig sabihin, magpiprint muna yung number 2. Okay, guys. After that, dahil true yung condition natin, loop na naman tayo. Balik na naman tayo sa initialization. Integer I, ang value niya is hindi na 2. 3 na yung value niya. O, dahil 3 na yung value niya, punta na tayo sa ikalawang event, yung condition natin. So, check natin kung ano yung condition. So, is 3 less than 5? True pa din. E di maglo-loop na naman tayo. Pero bago tayo mag-loop, meron pa tayong ikatlong event. Ano yung ikatlong event natin? Mag-a-update tayo. Yung 3 natin, madadagdagan ng isa. Okay? 3 plus plus. So, magiging 4 na yon. Pero bago yung mag-print ng 4, kailangan muna natin i-print yung current variable value natin, which is number 3 na. Diba? Tapos, balik na naman tayo sa for loop. Kasi nag-true yung condition natin eh. So, dito, ang ating I is hindi na siya 3, 4 na. Kasi nadagdagan nga siya ng isa. So, again, sa condition natin is 4 less than or equal to 5. So, true. Less than si 4 sa 5 eh. Okay, after that, punta na naman tayo sa ating ikatlong event. Ma-update na naman. 4 plus plus, sabi sabihin, 4 plus 1, magiging 5. Pero bago natin i-print yung 5, mapiprint muna yung current value ng I, which is 4. Then after that, saka tayo ulit maglo-loop. Bakit tayo maglo-loop? Kasi nga, true pa rin yung condition natin. So, initialize na naman tayo. Si variable I, ang value niya na is 5. Nadagdagan na ng isa eh. Then, punta na naman tayo sa condition. Is 5 less than or equal to 5? So, tanggalin natin yung less than kasi false tayo doon. Pero, si 5 ba is equals to 5? True pa din. O di, anong mangyayari? Punta tayo sa update. Mag-update tayo. 5 plus plus is equals to 6 kasi 5 plus 1. Pero, bago natin i-print yung 6, i-print muna natin yung current value ni I, which is 5. Okay? Then, loop na naman tayo kasi true pa din. 5 is equals to 5 sa condition. So, pagdating dito, si variable I, ang value niya na is 6. Okay, guys. Ngayon, punta tayo sa condition. Si 6 ba is 6 less than or equal to 5? Less than ba ang 6 sa 5? Hindi. E equal ba naman siya sa 5? Hindi rin. So totally, false na talaga tayo dun sa condition. So magi-stop na yung loop natin. Okay? Therefore, ito yung outcome natin. Ito yung output, 1 to 5. So ngayon, tignan natin. Subukan natin kung totoo ba yung mga pinagsasasabi ko. So i-run natin, guys. So ayan, guys. Nakalimutan ko maglagay ng D. Sana all. So i-run natin ulit. So ayan, guys. Nakita ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. E paano pag gusto mo pababa? E dilagyan mo lang ng print line dito. 'Di ba? Pagka print line ang nakalagay, ibig sabihin niyan, magpe-print siya every line. So i-run natin ulit. Yan, 'di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, so paano naman kung gusto mo countdown paatras? Sabihin natin 5, 4, 3, 2, 1. So parang binaliktad. So logically, babaliktarin mo rin yung code mo, guys. Okay? So paano 'yun? So dito sa initialization, sabihin natin, nagsimula tayo sa 1. So dito, ang lalagay na ngayon natin is 5. Sa 5 na tayo sisimula kasi pabalik na sa ating condition. So nagsimula tayo sa, natapos tayo sa 5. So dito sa 1 tayo magtatapos. Okay? And then, syempre dahil babalik na rin nga natin lahat, hindi na less than, greater na. And then, yung sa ating updation, yung update natin, hindi na increment. Minus na, decrement na, pabawas. So mangyari niyan, guys, parang ganito. Si integer I natin sa initial value, ang value niya is 5. Okay? Sa initialization, ang value niya is 5. Sa condition, yung 5 ba greater or equal 1? So, greater ba ang 5 sa 1? True. Hindi maglo-loop tayo. Pero, mag-update muna tayo. So, 5 minus. Diba? Decrement. 5 minus 1 is 4. So, ipiprint muna natin yung current value, which is 5, bago tayo mag-loop na ang value niya na is 4 na. Kasi na-update na siya. And it goes on, guys, hanggang makarating tayo sa 1. Okay? Actually, sa 0. Pero pagdating natin sa 0, hindi na siya magpiprint kasi magpo-false na siya dito. Sa 1 kasi, true pa rin yung kanyang condition. Sabi natin, is 1 greater 1? No. Pero is it equals to 1? Yes. So, true pa rin. So, maglo-loop pa rin siya at magpiprint pa rin yung number 1. Mag-update pa rin yung 1 as a 0 value. Pero guys, pagdating nga sa 0 is hindi na siya magpiprint kasi magpo-false na siya sa condition.
Okay guys, so tignan natin kung tama ba. I-run natin. So ang value natin ngayon dito is 1, 2, 3, 4, 5. Dapat pag ni-run natin ito pababa na 5, 4, 3, 2, 1. So, run natin 5, 4, 3, 2, 1. So, that's how for loop works, guys, sa Java programming language. Next na pag-aaralan natin, guys, is yung while loop. Okay? If you found this video helpful, please don't forget to like the video and subscribe for more tutorials. Thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog.